Isang nakatuping papel. Iyon ang unang bumungad kay Ara de Cruz nang sinimulan niyang ligpitin ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa. Mag-aalas 5 na ng hapon at halos paubos na ang mga guro sa faculty room. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng mga batang naghahabulan pa sa labas ang pumupuno sa katahimikan. Kinuha niya ang papel, inaakalang isa lamang ito sa mga lumang paalala o listahan ng gagawin na nakalimutan niyang itapon. Ngunit nang buksan niya ito, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito listahan. Hindi ito paalala. Isinulat sa malalaki at madiing letra gamit ang pulang ballpen, tila ba bawat salita ay may dalang bigat. Layuan mo ang anak niya. Napahigpit ang hawak ni Ara sa papel. Dalawang tanong ang agad na umikot sa kanyang isipan, sino? At bakit? Tumingin siya sa paligid. Walang ibang tao. Kaninang umaga, sigurado siyang malinis ang kanyang mesa. Ibig sabihin, may nag-iwan nito habang abala siya sa pagtuturo. Isang kapwa-guro. Isang magulang. Ang ideya pa lang na may isang taong nagmamasid sa kanya ang hindi niya alam ay sapat na para kilabutan siya. At sino ang tinutukoy na anak? Marami siyang estudyante. Ngunit sa paglipas ng mga segundo, isa lang ang pangalan at mukha na paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana ng faculty room. Mula roon, tanaw niya ang isang bahagi ng school grounds. Karamihan sa mga bata ay nagsuwian na, sinusundo ng kanilang mga magulang o ng school service. Ngunit sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa ilang batang naglalaro pa, ay may isang nakaupong figura. Si Leo. Leo Alcantara. Ang bago niyang estudyante sa grade 2. Halos isang buwan pa lang ito sa klase niya, ngunit sa maikling panahon na iyon, tila ba isang pader na ang naitayo ng bata sa pagitan nito at ng mundo. Laging mag-isa. Laging tahimik. Kung hindi nakatingin sa labas ng bintana, nakayuko ito sa kanyang desk, tila ba may sariling mundong hindi kayang pasukin ng sinuman. At ang mga mata niya. Iyon ang pinaka-nakatatak kay Ara. Ang mga mata ng isang 7 taong gulang na bata ay dapat puno ng kislap at kuryosidad. Ngunit ang mga mata ni Leo ay malalim, malungkot at laging may bakas ng pag-iingat. Para bang sa murang edad, natutunan na niyang huwag magtiwala. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Ara. Bilang guro, tungkulin niyang tulungan ang bawat estudyante. Ngunit kay Leo, pakiramdam niya ay bigo siya. At ngayon, ang liham na ito. Layuan mo ang anak niya. Kung si Leo nga ang tinutukoy, lalo lang tumindi ang kanyang pag-aalala. Anong klaseng gulo ang bumabalot sa buhay ng bata? Pinilit niyang alisin sa isip ang takot. Profesionalismo muna. Tinawagan niya ang nanay nito kahapon para sabihing kailangan nilang mag-usap. Ito na ang huling araw ng parent-teacher conference, at ang ina na lang ni Leo ang hindi pa niya nakakausap. Umaasa siyang sa pamamagitan nito, makakakuha siya ng kasagutan. Dinala niya ang kanyang mga gamit pabalik sa kanyang mesa at sinubukang magtrabaho. Ngunit ang mga salita sa papel ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Lumipas ang 30 minuto. Nagsimula ng dumilim sa labas. Isa-isa nang nagpaalam ang mga natitirang guro. Ma'am Ara, hindi ka pa uwi? Tanong ni Sir Joey, ang teacher. Hinihintay ko pa po ang nanay ni Leo Alcantara, sir. Baka darating pa, sagot niya, pilit nang humingiti. Sige. Ingat ka, ma'am, paalam nito. Nang tuluyan na siyang mag-isa, doon na bumalik ang kaba. Tiningnan niya ang relos. Halos 1 oras na siyang naghihintay. 1 oras na late ang ina ni Leo. Nagsimulang maghalo ang pag-aalala at pagkainis sa kanyang dibdib. Paano ko matutulungan ang anak niya kung ang ina mismo ay tila walang pakialam? Sakto namang bumukas ang pinto ng faculty room. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at kupas na maong. Ang mahaba nitong buhok ay nakatali lang sa isang magulong ponytail. Walang kolorete sa mukha at sa ilalim ng manilaw-nilaw na ilaw ng silid, kitang-kita ang pagod sa kanyang mga mata. Miss Cruz, tanong ng babae, ang boses ay bahagyang pagod at walang emosyon. Agad na tumayo si Ara. Ito siguro ang ina ni Leo. Yes po. Kayo po ba ang mommy ni Leo Alcantara? Tumango lang ang babae.
Ria Alcantara. Maupo po kayo, ma'am, sabi ni Ara, itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. May kung anong hindi maipaliwanag sa presensya ni Ria. Isang aura ng pagiging depensibo na para bang handa siyang harapin ang anumang akusasyon. Umupo si Ria, ngunit ang postura niya ay nanatiling matigas. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan at ang mga mata ay nakatuon kay Ara, naghihintay. Naramdaman ni Ara ang awkward na katahimikan. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Gusto ko lang po sanang kausapin kayo tungkol kay Leo. May problema ba sa anak ko? Diretso at walang paligoy na tanong ni Ria. Malamig ang tono nito na ikinagulat ni Ara. Napalunok si Ara. O wala naman po sa pag-ugali. Mabait na bata si Leo. Tahimik. Ang inaalala ko lang po ay napapansin ko po kasing palagi siyang nag-iisa. Hindi siya nakikipaglaro sa mga kaklase niya. At sa klase, madalas po siyang tulala. Tumiim ang mga labi ni Ria. Ganoon lang talaga siya. Pero, Ma'am Ria, giit ni Ara, pinipilit na maging mahinahon. Normal po sa mga bata ang maging masigla, ang makipagkaibigan. Baka po may pinagdadaanan si Leo. May problema po ba sa bahay? Sa tanong na iyon, biglang nagbago ang anyo ni Ria. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalim na tingin. Trabaho mo ang turuan siya, Miss Cruz. Ang mga nangyayari sa bahay namin ay problema ko. Natigilan si Ara. Pakiramdam niya ay para siyang sinampal. Ang tanging gusto niya ay tumulong, pero ang natanggap niya ay isang pader. Hindi po sa ganoon, Ma'am Ria. Bilang guro niya, nag-aalala lang po ako sa kapakanan niya. Nag-aalala ka ba talaga o hinuhusgahan mo lang ako bilang ina? Balik ni Ria, ang boses ay may bahid na ng galit. Hindi po, mabilis na tanggi ni Ara, namumula ang mukha sa hiya at pagkainis. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Ang akin lang, baka kailangan ni Leo ng tulong na hindi niyo nakikita, o hindi ko kayang ibigay ng mag-isa. Tumayo si Ria. Malinaw na tapos na ang usapan para sa kanya. Gagawin ko ang trabaho ko bilang ina. Gawin mo ang trabaho mo bilang guro. Hanggang doon na lang tayo, Miss Cruz. Walang nagawa si Ara kundi ang panoorin si Ria na mabilis na tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Iniiwan siyang nakatulala at puno ng mga tanong. Ang pag-asang makahanap ng kasagutan ay napalitan ng mas matinding pagkalito at frustrasyon. Nang makalabas si Ria, sakto namang pumasok ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa-guro na si Katrina. Nakita nito ang bakas ng pagkainis sa mukha ni Ara. O, anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo, bungad ni Kat. Kausap ko lang ang nanay ni Leo Alcantara, sagot ni Ara, na paupo sa kanyang silya na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ah, yung misteryosong nanay, sabi ni Katrina, lumapit ito at umupo sa tabi ng mesa niya. Ibinaba nito ang boses, na parang may ibinubulong na sikreto. Sinabi ko na sa'yo, Ara. May kakaiba sa babaeng yan. Mag-ingat ka. Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw sa isipan ni Ara, kasabay ng mga salita sa liham na hanggang ngayon ay nasa bulsa pa rin niya. Layuan mo ang anak niya. Sino si Ria Alcantara? At anong panganib ang naghihintay sa kanya kung patuloy siyang susubok na tumulong sa maliit at malungkot na si Leo? Madaling araw na nang makababa si Ria Alcantara sa jeep. Ang hangin ay malamig at basa padala ng hamog, ngunit hindi ito sapat para pawiin ang pagod na bumabalot sa bawat himaymay ng kanyang katawan. 24 na oras. 24 na oras siyang gising, isang diretsong shift na tinanggap niya para sa dagdag na bayad, bayad sa upa, bayad sa kuryente, bayad sa isang mundong walang pakialam kung mapagod ka o hindi, basta't may pambayad ka. Pabagsak niyang isinandal ang katawan sa pader ng apartment habang kinakapa ang susi sa kanyang bulsa. Ang bawat galaw ay tila may kabigatan. Ang ingay ng ihis lounge, ang amoy ng alak at pabango, ang mga peking ngiti na kailangan niyang ibigay sa mga customer, lahat ng iyon ay nakakapit pa rin sa kanya, isang maruming balabal na gusto na niyang hubarin. Pagpasok sa maliit nilang apartment, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, iniingat ang huwag gumawa ng anumang ingay. Maingat ang bawat hakbang niya patungo sa nag-iisang kwarto. Doon, sa ilalim ng dim light mula sa lampshade na hindi niya pinapatay, natutulog ang kanyang mundo.
Nakatalikod si Leo, mahigpit ang yakap sa kanyang unan na hugis dinosaur. Ang paghinga nito ay malalim at panatag. Ito ang tunog na nagpapatahimik sa lahat ng ingay sa isipan ni Rhea. Ito ang dahilan. Ang nag-iisang dahilan kung bakit kinakaya niya ang lahat. Lumuhod siya sa tabi ng kama at hinaplos ang malambot na buhok ng anak. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo, ipinikit ang mga mata at ninamnam ang sandaling iyon. Sa mga oras na tulad nito, hindi siya si Rhea, ang lounge manager na kailangang maging matatag at propesyonal. Siya si nanay. Ang nanay ni Leo. At iyon lang ang mahalaga. Ngunit habang nakatitig siya sa payapang mukha ng anak, isang anino mula sa nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot sa bawat paggising niya sa umaga. Isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso, ang mga daliri ay bumaon sa kanyang laman. Isang boses, malalim at puno ng pagbabanta, ang bumulong sa kanyang tainga. Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Akin ka lang. Pati ang bata. Napamulat si Rhea, ang puso niya ibiglang kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kahit ilang taon na ang lumipas, ang takot ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Iyon ang dahilan kung bakit sila napadpad sa Santa Rosa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtago sa likod ng isang pader na siya mismo ang nagtayo. At kagabi, sa harap ng guro ng kanyang anak, muli niyang naramdaman ang paghuhusga. May problema po ba sa bahay? Ang mga salita ni Miss Cruz ay bumalik sa kanya, isang matulis na patalim. Hindi niya ito masisisi. Ano nga bang alam ng isang simpleng guro sa mga panganib na tinatakasan niya? Sa mga sakripisyong kailangan niyang gawin para lang manatiling ligtas ang kanyang anak. Isang bahagi niya ang nakonsensya sa naging trato niya sa guro. Mabuti naman siguro ang intensyon nito. Ngunit mas malakas ang bahaging nagsasabing kailangan niyang gawin iyon. Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ang bawat taong lumalapit ay posibleng panganib. Ang bawat tanong ay posibleng maging daan pabalik sa impyernong tinakasan niya. Bumangon siya at nagtungo sa banyo para maghilamos. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Ang mga mata niyang puyat, ang mga linya ng pagod sa kanyang mukha. Kayanin mo to, Rhea, bulong niya sa sarili. Para kay Leo. Ilang oras lang ang naitulog niya nang magising siya sa tunog ng kanyang cellphone. Kinapa niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, ang mata ay bahagya palang bumubukas. Isang hindi pamilyar na numero. Kinabahan siya. Hello, sagot niya, ang boses ay paos pa dahil sa pagod at pagkaantok. Hello, Ma'am Rhea. Si Miss Ara Cruz po ito, teacher ni Leo. Agad na napabalikwas ng bangon si Rhea, ang puso niya ay muling nagsimulang tumambol. Bakit po? Anong nangyari sa anak ko? Ang boses niya ay puno na ng panik. Kalma lang po, Ma'am. Okay lang po si Leo, mabilis na sabi ni Ara sa kabilang linya, tila naramdaman ang kanyang pag-aalala. Medyo nadulas lang po siya habang naglalaro kanina. May maliit po siyang gasgas sa tuhod. Nandito po kami ngayon sa klinik para linisin. Nakahinga ng maluwag si Rhea, ngunit ang kaba ay hindi pa rin tuluyang nawala. Gasgas? Sigurado po kayong gasgas lang. Opo. Pero umiiyak po kasi siya kanina, hinahanap kayo. Naisip ko pong mas mabuting tawagan na kayo para mapanatag po kayo at siya. Natahimik si Rhea. Hinahanap siya ng anak niya. At ang babaeng sinungitan niya kahapon, ang babaeng pinaratangan niya ng paghuhusga, ang siya pang nagmalasakit na tumawag. Sige po, Ma'am. Papunta na po ako, sabi niya bago ibaba ang tawag. Nagmamadali siyang nagbihis. Hindi na niya ininda ang pagod o antok. Ang tanging nasa isip niya ay si Leo. Pagdating niya sa eskwelahan, halos takbuhin na niya ang pasilyo papuntang klinik. Nang buksan niya ang pinto, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo si Leo sa isang kama, hindi na umiiyak. Sa harap nito, nakaluhod si Miss Cruz. Dahan-dahan nitong nilalagyan ng band-aid na may cartoon character ang sugat sa tuhod ng kanyang anak. Ayan, narinig niyang sabi ni Ara sa malambing na boses. Parang magic, di ba? Ngayon, mas mabilis ka nang tatakbo kasi may superhero band-aid ka na. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leo.
Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Ria. At sa halip na umiwas, hinayaan lang ni Leo na hawakan ni Ara ang kanyang binti. Napako si Ria sa kinatatayuan niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Ara hindi bilang isang guro na may mga tanong, kundi bilang isang taong may tunay na malasakit. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila biglang nagkaroon ng maliit na bitak. Noon lang siya napansin ni Ara. Agad itong tumayo, ang mukha ay bahagyang namula. Ma'am Ria. Kanina pa po kayo? Hindi agad nakasagot si Ria. Ibinaba niya ang tingin sa sahig, biglang nahiya sa naging asal niya kagabi. Kay kararating ko lang. Salamat sa pagtawag. Mahina ang kanyang boses, halos pabulong. Wala po yun. Tungkulin ko po, sagot ni Ara, ngunit ang ngiti nito ay hindi pang tungkulin lang. May init iyon, isang bagay na matagal ang hindi nararamdaman ni Ria mula sa ibang tao. Mama, tawag ni Leo na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Lumapit si Ria at umupo sa tabi ng anak. Hinaplos niya ang pisngi nito. Okay ka lang, anak? May masakit pa ba? Umiling si Leo pagkatapos ay itinuro ang band-aid sa kanyang tuhod. Superhero, sabi nito sa mahinang boses at muling sumulyap kay Ara. Isang matinding emosyon ang kumurot sa dibdib ni Ria, isang halo ng pasasalamat at kerot. Pasasalamat dahil may isang taong nagpakita ng kabutihan sa anak niya. Kirot dahil hindi siya ang naglagay ng ngiting iyon sa mga labi ni Leo. Salamat po ulit, Miss Cruz, sabi ni Ria, at sa pagkakataong ito, tiningnan na niya si Ara sa mga mata. Pasensya na rin po kayo kagabi. Pagod lang po siguro ako. Isang maunawaing ngiti ang isinukli ni Ara. Naiintindihan ko po, Ma'am Ria. Lahat naman tayo napapagod. Walang bahid ng panunumbat sa boses nito, tanging purong pag-unawa. Tinulungan ni Ria si Leo na bumaba sa kama. Uwi na po kami. Sige po, sabi ni Ara. Habang naglalakad na sila palabas ng pinto, muli siyang tinawag nito. Ma'am Ria, sandali lang po. Lumingon si Ria. May kinuha si Ara na isang maliit na papel mula sa kanyang notebook, may isinulat dito at pinilas ito. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang papel. Ano po ito? Tanong ni Ria, nagtataka. Personal number ko po yan, paliwanag ni Ara, ang boses ay seryoso ngunit malumanay. Nag-iwas ito ng tingin na para bang nahihiya rin sa kanyang ginagawa. Kung kailangan niyo po ng tulong, o kung gusto niyo lang may makausap tumawag lang po kayo. Kahit anong oras. Nakatitig lang si Ria sa piraso ng papel sa kanyang kamay. Ang mga numerong nakasulat doon ay tila may sariling bigat. Isang alok. Isang bukas na pinto. Isang bagay na sabay niyang kinatatakutan at inaasam. Sa mundo niyang puno ng pag-iingat at pag-iisa, isang tao ang nag-aalok ng tulay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumango na lang siya bilang sagot. Habang akay-akay niya si Leo palabas ng eskwelahan, mahigpit ang hawak niya sa papel. Ang init ng palad ni Leo sa isang kamay at ang piraso ng papel sa kabila. Dalawang magkaibang klase ng pag-asa. Napatingin siya sa mga numerong nakasulat doon. Isang simpleng alok ng tulong, ngunit para kay Ria, ito'y isang komplikadong tanong, handa na ba siyang magtiwala ulit? Ilang araw ang lumipas, ngunit ang eksena sa klinik ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Ara. Ang pag-aalok niya ng tulong, ang paraan ng pagtanggap ni Ria sa papel na may numero niya, isang tahimik na tango, ngunit puno ng kahulugan. Higit sa lahat ang pagsisisi. Tuwing naaalala niya ang paghuhusga niya kay Ria noong una silang magkita, isang matinding hiya ang bumabalot sa kanya. Hinusgahan niya ang isang ina na pagod lang pala mula sa trabaho, isang babaeng mag-isang itinataguyod ang anak. Ang lamig at pagkailang ni Ria ay hindi pala kasungitan, kundi isang pader. Isang pader na siya mismo, sa isang saglit, ay naging bahagi ng pagpapatayo. Dahil sa konsensyang ito, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Ara. Hindi na niya hahayaang manatiling malungkot at nag-iisa si Leo. Gagawin niya ang lahat, sa abot ng kanyang makakaya bilang guro, para maipadama sa bata na may nagmamalasakit sa kanya sa loob ng paaralan. Isang hapon, habang naghahanda ang mga bata para sa uwian, inilabas ni Ara ang mga art materials. Okay, class. Bago tayo umuwi, may gagawin tayong isang mabilis na art project. Gagawa tayo ng spirit animal natin gamit ang mga paper plate.
Nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Naging abala ang lahat sa pagguhit, paggupit at pagdidikit. Sinadya ni Ara na ilagay ang mesa niya malapit sa upuan ni Leo. Tahimik lang ang bata, nakatitig sa puting paper plate na nasa harap nito, tila hindi alam kung saan magsisimula. Lumapit si Ara at umupo sa maliit na upuan sa tabi nito. Anong hayop ang gusto mong gawin, Leo? Malambing niyang tanong. Nagkibit balikat lang ang bata, hindi tumitingin sa kanya. Itzad, nag-isip si Ara. Alam mo ba, ang paborito kong hayop ay agila. Kasi malaya siyang lumilipad, nakikita niya ang lahat mula sa itaas. Kumuha siya ng sarili niyang paper plate at nagsimulang gumuhit ng pakpak. Ikaw, kung magiging hayop ka, anong gusto mo? Sumulyap si Leo sa ginagawa niya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, ibinulong nito, pagong. Napangiti si Ara. Pagong? Bakit pagong? Kasi podi. Tila nag-aalangan pa itong magsalita. Dala niya iyong bahay niya. Kahit saan siya pumunta, safe siya. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Ara sa kanyang dibdib. Sa simpleng sagot na iyon, narinig niya ang sigaw ng isang batang naghahanap ng seguridad, ng isang permanenteng kanlungan. Hindi na niya ito kinontra. Sa halip, kumuha siya ng berdeng crayon at iniabot kay Leo. Magandang ideya yan, sabi niya sa pinakamaligayang tono na kaya niya. Sige, tulungan kitang gumawa ng pinakamatibay na bahay ng pagong sa buong mundo. Sa unang pagkakataon, isang tunay na kislap ang nakita niya sa mga mata ni Leo. Magkasama silang gumuhit, gumupit at nagdikit. At sa proseso, unti-unting lumabas si Leo mula sa kanyang sariling tishel. Nagtanong ito tungkol sa mga kulay. Nagkwento ito tungkol sa paborito niyang palabas at si. At sa pagtatapos ng kanilang proyekto, isang maliit pero totoong ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang paper plate turtle. Iyon ang eksaktong tagpo na nadatnan ni Ria nang pumasok siya sa silid-aralan para sunduin ang anak. Tumayo siya sa may pinto, hindi gumagalaw, pinapanood ang anak na masayang nakikipag-usap kay Ara. Ang tunog ng mahinang tawa ni Leo ay musika sa kanyang pandinig, isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Ria kay Ara. Isang ngiti na hindi napilit, hindi na nag-iingat. Isang ngiti ng purong pasasalamat. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na tama ang kanyang ginagawa. Ang maliit na tulay na sinimulan niyang itayo ay unti-unti nang nagkakaroon ng pundasyon. Ara! Tara, launch na tayo! Ang masayang boses ni Katrina ang pumutol sa pagbabalik tanaw ni Ara kinabukasan. Nasa faculty room sila at abala si Ara sa pag-aayos ng mga test papers. Sige, susunod ako, tatapusin ko lang to, sagot ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa papel. Umupo si Katrina sa upuan sa tapat niya, hindi nagpakita ng intensyong umalis. Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, parang lagi kang masaya. Anong meron? Dahil ba yan sa bago mong project? Tinaas ni Ara ang kanyang tingin. Anong project? Silio, sabi ni Katrina, may bahid ng panunukso sa boses. At ang nanay niya. Nakita ko kayo kahapon, mukhang close na kayo, Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Mabait naman pala si Maamria. Kailangan lang siguro ng pangunawa. Sumimangot si Katrina. Pangunawa? Ara, mag-isip ka nga. Ang dami nating problema sa trabaho, dadagdag ka pa ng iba. Hindi mo responsibilidad yan. Hindi naman sa ganoon guro ako. At si Leo, estudyante ko. Natural lang na mag-alala ako. Pero iba ang pag-aalala sa pakikialam, giit ni Katrina, ang tono ay nagiging maseryoso. At tungkol sa nanay niya may mga naririnig ako. Natigilan si Ara. Anong naririnig mo? Sumandal si Katrina sa upuan, ibinaba ang boses na parang nagbabahagi ng isang malaking sikreto. Sabi ng ilang mga magulang na nakatira malapit sa kanila, laging gabi kung umalis yang si Ria. At madalas, may magagarang sasakyan na naghahatid sa kanya pauwi kung madaling araw na. Alam mo na, yung mga tipo ng trabaho na ginagawa sa gabi. Ang mga salita ni Katrina ay parang maliliit na tinik na tumusok sa isipan ni Ara. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon. Baka naman sa call center siya nagtatrabaho. Marami namang graveyard shift doon.
Call center. Ara, yung mga sasakyang sinasabi nila, hindi pang call center agent. At saka, may nagsabi, nakita daw siyang pumasok sa isa sa mga alam mo na, yung mga giving lounge sa kabilang bayan. Yung mga high class daw, dagdag pa ni Katrina, puno ng pag-aalala ang mukha. Ayoko lang naman na mapa-involve ka sa gulo, Ara. Masyado kang mabait. Madali kang maloko. Pinilit ni Ara ng umiti, pero ramdam niya ang paglamig ng kanyang sikmura. Chismis lang yan, kat hindi natin dapat pinapansin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ang buto ng pagdududa ay matagumpay na naitanim. Nang gabing iyon, habang pauwi na si Ara, napadaan siya sa tapat ng apartment na tinitirhan ni Naria. Hindi niya sinasadya, pero otomatikong napabagal ang takbo ng kanyang sasakyan. At doon, sa ilalim ng isang post ng ilaw, nakita niya ito. Isang makintab na itim na sedan ang huminto sa tapat ng apartment. Bumaba mula rito si Ria, nakasuot ng isang simpleng bestida pero halatang maayos ang pagkakaayos. Nag-usap sila sandali ng driver bago ito umalis. Pagkatapos, pumasok na si Ria sa loob. Napahigpit ang hawak ni Ara sa manibela. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Coincidence lang. Baka kaibigan lang. O baka naman serbisyo ng kumpanya. Pero habang pinapaandar niya muli ang sasakyan, umalingaw sa isipan niya ang mga sinabi ni Katrina. Ang magagarang sasakyan. Ang mga ihis lounge. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito nang may kaba. Isa itong litrato. Medyo malabo, tila kinunan mula sa malayo. Ngunit malinaw na si Ria iyon, nakatayo sa labas ng isang gusali na may kumukutitap na neon lights. Ang pangalan ng lugar ay hindi mabasa ng buo, ngunit ang salitang The Lounge ay malinaw na nakikita. Sa ilalim ng litrato may isang maikling mensahe. Ito ba ang ulirang ina mo? Ang litrato. Ang text message. Paulit-ulit na tinitigan ni Ara ang screen ng kanyang cellphone hanggang sa manlabo ang kanyang paningin. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nakuha ang numero ko? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umuugong sa loob ng kanyang ulo, ngunit lahat ng iyon ay natabunan ng isang mas malaking tanong, totoo ba ito? Pilit niyang itinatak sa isipan ang mga ngiti ni Ria, ang pasasalamat sa mga mata nito, ang unti-unting pagbubukas ng loob nito sa kanya. Ngunit ang litrato ay isang malupit na katotohanan na nakatambad sa kanyang harapan. Ang mga salita ni Katrina ay bumalik na parang lason. Masyado kang mabait. Madali kang maloko. Pinatay niya ang cellphone at itinapon sa kabilang upuan ng sasakyan. Nagmaneho siya pauwi na parang robot, ang isipan ay blanko, ang puso ay gulong-gulo. Sa kabilang dako, sa loob ng maliit na apartment, walang kamalay-malay si Ria sa bagyong namumuo sa isipan ng guro ng kanyang anak. Para sa kanya, ang mga nakalipas na araw ay tila mga sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang panahon ng kadiliman. Ang numero ni Ara ay nanatiling nakatago sa kanyang pitaka, hindi niya tinetext, hindi niya tinatawagan. Ngunit ang simpleng pagkakaroon nito ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan. Ang pagbabago sa kilos ni Leo ay mas lalong nagpatatag sa nararamdaman niya. Umuuwi na itong may mga kwento tungkol sa eskwela, tungkol kay Teacher Ara. Minsan, may dala pa itong mga drawing o maliliit na gawaing sining. Ang dating tahimik at malungkot na bata ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. At lahat ng iyon ay dahil kay Ara. Isang gabi, habang naghahanda siya para sa trabaho, biglang nilagnat si Leo. Nagsimula ito sa simpleng pag-ubo, ngunit maya-maya lang ay nanginginig na ito sa ginao habang mataas ang temperatura. Agad na bumalot ang panik sa buong pagkatao ni Ria. Wala siyang ibang kamag-anak sa Santa Rosa. Wala siyang kaibigan na matatawagan. Mag-isa siya. Laging mag-isa. Pinunasan niya ng basang bimpo ang noo ng anak, ngunit patuloy pa rin ito sa pag-ungol. Hindi niya alam ang gagawin. Dadalhin niya ba ito sa ospital? Ngunit paano ang trabaho niya? Kailangan niya ng pera. Paano kung kailangan niyang bantayan si Leo buong gabi? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, naaalala niya ang piraso ng papel. Nangangatog ang mga kamay na kinuha niya ang cellphone at idinayal ang numero. Bawat ring ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sana sagutin niya. Please, sana sagutin niya. Hello.
Ang boses ni Ara sa kabilang linya ay tila isang anghel. Miss Ara, si Ria to, nanginginig ang boses ni Ria, hindi napigilan ang isang hikbi. Si Elio nilalagnat. Hindi ko alam ang gagawin ko. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Ara. Nasaan kayo? Pupunta ako dyan. Hindi na nagtanong si Ara. Hindi na siya nag-atubili. Makalipas ang 15 minuto, may kumakatok na sa pinto nila. Pagbukas ni Ria, bumungad sa kanya si Ara, may dalang isang paper bag na naglalaman ng gamot, thermometer at ilang prutas. Pasensya ka na sa abala, sabi ni Ria, nahihiya. Huwag mong isipin yan, sagot ni Ara, dumiretso sa tabi ni Leo at marahang inilapat ang likod ng palad sa noo nito. Naku, ang init nga niya. Nang gabing iyon, hindi umalis si Ara. Tinulungan niya si Ria na painumin ng gamot si Leo, napalitan ang basang bimpo sa noo nito, at nabantayan ito. Sa maliit na kusina, habang hinihintay nilang bumaba ang lagnat ng bata, nagtimpla si Ara ng kape para sa kanilang dalawa. Umupo sila sa tapat ng isa't isa, hawak ang kani-kanilang tasa, napapalibutan ng katahimikan ng gabi. Salamat talaga, Ara, basag ni Ria sa katahimikan. Kung hindi ka dumating, hindi ko na alam. Ano ka ba, sabi ni Ara, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Magulang din ang mga magulang ko. Alam ko kung gaano nakakataranta kapag nagkakasakit ang anak. Sumimsim siya ng kape. Ang tatag mo, Ria. Kinakaya mong lahat ng mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Ria. Walang nakakaalam ng kanyang mga paghihirap. Walang nakakaalam ng kanyang mga takot. Ngunit ang babaeng ito, sa simpleng pangungusap, ay tila nakita ang lahat ng iyon. Dahil sa init ng kape at sa init ng pag-unawa na natatanggap niya, unti-unting nagsalita si Ria. Hindi tungkol sa nakaraan. Hindi tungkol sa trabaho niya. Kundi tungkol sa mga pangarap niya para kay Leo. Tungkol sa kung paano niya gustong bigyan ito ng isang simpleng buhay, isang buhay na malayo sa takot, isang buhay kung saan malaya itong makakapaglaro sa labas nang hindi siya nag-aalala. Nakikinig lang si Ara, tumatango, ang mga mata ay puno ng simpatya. Walang paghusga. Walang tanong. Tanging pakikinig. Nang bumaba na ang lagnat ni Leo, hating gabi na. Sige, kailangan ko nang umuwi, sabi ni Ara, tumatayo na. Dito ka na lang muna matulog, alok ni Ria, ayaw pa nitong umalis. Delikado na sa labas. Umiling si Ara. Okay lang. Kaya ko. Ang mahalaga, okay na si Leo. Tawagan mo ako agad kung sakaling tumaas ulit ang lagnat niya, ha? Bago umalis si Ara, nag-iwan ito ng isang supot ng lugaw na niluto niya kanina sa bahay. Para bukas. Para hindi ka na mag-abala magluto. Naiwang nakatayo si Ria sa may pinto, pinapanood ang paglayo ng sasakyan ni Ara. Ang amoy ng kape ay nananatili pa sa hangin. Ang init ng kabutihan nito ay nanunuot sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, binasa ang mga lumang text message mula kay Ara, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ngumiti siya ng walang takot. Ngumiti siya dahil sa gitna ng kanyang madilim na mundo, may isang bituin na nagbibigay liwanag. Ngunit ang hindi niya alam, ang bituin na iyon ay kasalukuyan ding nakikipaglaban sa sarili nitong kadiliman, sa sarili nitong mga pagdududa. Biglang tumunog ang telepono ni Ria. Isang hindi pamilyar na numero. Kinabahan siya, ngunit sinagot pa rin ito. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya, isang boses mula sa bangungot na pilit niyang tinatakasan. Nahanap na kita, Ria. Hindi ka na makakatakas. Nabitawan ni Ria ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Nahanap na kita. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagielong takot. Ang bituin na nagsimula palang magliwanag ay tila biglang nilamon ng isang itim na butas. Ang munting pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang dinurog, pinulbos, hanggang sa maging abo. Napahawak siya sa dingding para suportahan ang sarili, ang mga tuhod niya ay biglang nanlambot. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak, ang payapang mukha nito ay walang kamalay-malay sa panganib na muling bumabalik sa kanilang buhay. Marco. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila.
Ang ama ni Leo. Ang lalaking minsan niyang minahal, at ang lalaking nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit at takot. Ang lalaking tinakasan niya para iligtas ang sarili at ang kanyang anak. Paano? Paano siya nahanap? Ilang taon siyang nagtago, palipat-lipat ng tirahan, ginagawa ang lahat para maging anino. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay nawala ng saysay. Nanginginig na pinulot niya ang cellphone. Ang tawag ay naputol na, ngunit ang alaala ng boses ni Marco ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Ang pag-asa, ang kilig, ang munting kaligayahan na naramdaman niya dahil kay Ara, lahat ay biglang naging isang mapait na paalala kung gaano kadelikado ang magtiwala. Ang paglapit ni Ara sa kanila, ang kabutihan nito, hindi iyon isang biyaya. Isa iyong panganib. Dahil kapag hinayaan niyang may pumasok sa kanilang buhay, hinahayaan din niyang magkaroon ng siwang ang pader na pinoprotekta sa kanila. Isang siwang na maaaring gamitin ni Marco para makapasok. Dumapo ang tingin niya sa supot ng lugaw na iniwan ni Ara. Ang simpleng handog na iyon ay tila naging isang simbolo ng lahat ng hindi niya maaaring magkaroon. Isang normal na buhay. Isang kaibigan. Isang karamay. Puno ng sakit at pagpapasya, kinuha niya ang cellphone. Kailangan niyang itayo muli ang pader. Mas mataas. Mas matibay. Kahit pa ang paggawa nito ay mga hulugan ng pagsira sa nag-iisang tulay na inialok sa kanya. Kailangan niyang lumayo kay Ara. Para sa kaligtasan ni Leo. Para sa kanilang dalawa. Ang gabi ay muling naging madilim at malamig. At sa ilalim ng mga ilaw na kumukutitap mula sa poste sa labas, naramdaman ni Ria na muli siya ay nag-iisa. Kinabukasan, pumasok si Ara sa eskwelahan na may dalang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang gabi lang ang lumipas mula nang alagaan niya si Leo, mula nang magkape sila ni Ria, mula nang maramdaman niya ang isang koneksyon na higit pa sa pagiging guro at magulang. Ngunit ang init ng sandaling iyon ay nilalamig ng alaala ng text message, ang litrato, ang mapanuyang tanong. Pinilit niyang ipagsawalang bahala iyon. Pinili niyang paniwalaan ang nakita niyang katatagan at pagmamahal sa mga mata ni Ria. Pinili niyang paniwalaan ang sarili niyang nararamdaman. At ang nararamdaman niya ay hindi na simpleng simpatya o pag-aalala. Mas malalim na. Habang naglalakad siya sa pasilyo, inamin niya sa sarili, sa isang tahimik at nakakakabang bulong ng kanyang puso, mahal ko na yata siya. Ang pag-amin na iyon ay sabay na nagdulot ng kilig at takot. Kilig, dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may isang taong nagpapatibok muli ng kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Takot, dahil ang taong iyon ay nababalot ng misteryo at mga tanong na wala siyang kasagutan. Ngunit ang desisyon ni Ria na lumayo ay mas mabilis kaysa sa pag-amin ni Ara sa sarili. Nagsimula ito sa mga text message na hindi na nire-replyan. Ang dating mabilis na tugon ni Ria ay napalitan ng katahimikan. Kapag sinusundo niya si Leo, hindi na ito pumapasok sa classroom. Hinihintay na lang niya ang anak sa labas ng gate, at kapag nakikita siya ni Ria, isang mabilis at formal na tango lang ang isinusukli nito bago nagmamadaling umalis. Ang init ay nawala. Ang ngiti ay formal. Ang tulay na sinimulan nilang itayo ay tila giniba ni Ria ng magdamag. Nalilito si Ara. Ano ang nangyari? May nagawa ba siyang mali? Sinubukan niyang kausapin si Leo, ngunit ang bata ay bumalik sa dati nitong pagiging tahimik at malungkot na para bang ang munting liwanag na nasilayan nila ay muling kinuha. Isang Sabado ng umaga, hindi na natiis ni Ara. Nagpasya siyang isantabi muna ang mga alinlangan at sundan ang tibok ng kanyang puso. Nagbake siya ng cookies at nagmaneho papunta sa apartment ni Ria, umaasang sa personal na pag-uusap ay malalaman niya ang dahilan. Ngunit bago pa siya makarating doon, nakita niya sila. Sa isang maliit na parke malapit sa apartment, magkasamang naglalakad si Ria at Leo. Hawak ni Ria ang kamay ng anak. Ang araw ay maganda at ang eksena ay parang isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ara. Ito na ang pagkakataon niya. Iparada na sana niya ang sasakyan nang biglang may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan. Ara! Si Katrina, nakasuot ng pang-jogging, ay tumatakbo papalapit sa kanyang bintana. Kat! Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Ara. Dito ako nagjo-jogging tuwing Sabado. Ikaw?
Anong sadya mo dito? Tanong ni Katrina, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok na sa direksyon ng parke, kung saan naroon si Ria at Leo. Isang matalim na tingin ang gumuhit sa mukha nito. At bibisitahin ko lang sana sila, nautal na sagot ni Ara. Wag na, mabilis na sabi ni Katrina. Halika, magkape muna tayo. May kailangan kang malaman. Ang tono ni Katrina ay seryoso at mapilit, kaya kahit nag-aalangan, sumunod na lang si Ara. Nagtungo sila sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Habang naghihintay ng kanilang order, hindi mapakali si Ara. Gusto na niyang bumalik sa parke. Ara, makinig ka sa akin, panimula ni Katrina, hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Alam kong nahuhulog ka na sa kanya. At bilang kaibigan mo, hindi ko hahayaang masaktan ka. Kat, hindi mo naiintindihan. Ako ba talaga ang hindi nakakaintindi? Putol ni Katrina, ang boses ay tumataas. Alam mo ba, may nakausap akong pinsan ng kaibigan ko. At alam mo kung ano ang nalaman ko. Yung Ria na yan, dati daw siyang kerida. Kerida ng isang mayamang negosyante. Kaya daw siya nagtago dito sa Santa Rosa, kasi ipinagpalit na siya sa mas bata. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Ara ang mga salitang iyon. Hindi totoo yan. Chismis lang yan, Kat. Chismis ba, Ara? Giit ni Katrina, ang mga mata ay nag-aapoy. O baka naman ayaw mo lang tanggapin ang totoo. Isipin mo, ang mga mamahaling sasakyan, ang trabaho sa gabi lahat konektado. Ginagamit ka lang niya, Ara. Baka ikaw ang nakikita niyang susunod na tiket niya para sa magandang buhay. Hindi ganyang klaseng tao si Ria, sigaw ni Ara, tumatayo. Nakuha nila ang atensyon ng ilang customer. Paano mo nasasabi yan? Hindi mo siya kilala. Pero kilala kita, balik sigaw ni Katrina, tumatayo na rin. Ang mukha niya ay puno ng sakit at galit. Kilala kita, Ara. At nakikita ko kung paano kanya binubulag. Bakit siya? Ano bang meron siya na wala ako? Buong buhay ko, nasa tabi mo ako. Bakit hindi mo makita? Natigilan si Katrina, tila may nasabi siyang hindi dapat. Napansin iyon ni Ara. Ang galit sa mga mata ni Katrina ay hindi lang galit ng isang nag-aalalang kaibigan. May iba pa. May mas malalim. Panibugho. Kat, mahinang sabi ni Ara, biglang nanlamig. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Katrina, umiwas ng tingin. Wala. Kalimutan mo na iyon. Umupo ito muli, ang galit ay napalitan ng isang malungkot na pag-resign. Binulag ka na niya, Ara. Balang araw, makikita mo rin ang totoo. At sa araw na iyon, sana hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Umalis si Ara sa coffee shop na gulong-gulo ang isipan. Ang mga akusasyon ni Katrina ay brutal, ngunit ang mas nakapagpagulo sa kanya ay ang nakita niyang emosyon sa mga mata nito. Nagmaneho siya pabalik sa parke, ngunit wala na si Ria at Leo doon. Nawala na sila. Naiwan si Ara sa loob ng kanyang sasakyan, hawak ang mga cookies na nagsisimula ng lumamig. Ang puso niya ay nahahati. Sa isang panig, ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Ria. Sa kabilang panig, ang mga laso ng pagdududa na isinaksak ni Katrina sa kanyang isipan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng unti-unti niyang minamahal, o ang kaibigang kilala niya sa buong buhay niya? Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap para kay Ara. Ang kanyang isipan ay naging isang battlefield. Sa isang panig, naroon ang imahe ni Ria sa klinik, ang malambing nitong pag-aalaga kay Leo, ang init ng kanilang pag-uusap sa ibabaw ng 2 tasa ng kape. Sa kabilang panig, naroon ang mga salita ni Katrina, matalas at puno ng lason, at ang litratong natanggap niya sa kanyang cellphone, isang multo na hindi siya tinitigilan. Pinilit niyang kumapit sa unang panig. Pinilit niyang paniwalaan ang kanyang puso. Ngunit ang pag-iwas ni Ria ay isang malakas na agos na patuloy siyang tinatangay pabalik sa dalampasigan ng pagdududa. Bakit ito umiiwas? Kung walang itinatago, bakit ito biglang nagtayo muli ng pader sa pagitan nila? Ang bawat text message niya na hindi sinasagot ay isang dagdag na patunay. Ang bawat formal na tango nito sa gate ng eskwelahan ay isang sampal sa kanyang mukha. Hindi na niya kaya. Ang hindi pagkakaalam, ang kawalan ng kasagutan, ay unti-unting pumapatay sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit ano pa man iyon.
Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata para matapos na ang gulong ito sa kanyang isipan, para sa kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang gabi, sa gitna ng kanyang desperasyon, ginawa niya ang isang bagay na alam niyang pagsisisihan niya. Tinawagan niya si Katrina. "Kat, kailangan ko ng tulong mo," sabi niya, ang boses ay basag. Sa kabilang linya, ang boses ni Katrina ay puno ng nag-aalalang pag-unawa. "Ara, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Yung sinabi mo tungkol sa trabaho ni Ria, hirap na sabi ni Ara. "Kailangan kong malaman kung totoo. Hindi na ako makatulog. Hindi na ako makakain ng maayos. Nababaliw na yata ako, Kati." Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga. "Sigurado ka ba dyan, Ara? Baka mas masaktan ka lang." "Kailangan kong malaman," giit ni Ara, ang boses ay puno ng determinasyon na nagmumula sa pagod. "Kahit masakit. Para matapos na to." Muli katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Katrina ay naging mababa at seryoso. "CJ, kung iyan ang gusto mo, may ibibigay akong address sa'yo. Pero mangako ka, Ara. Ano man ang makita mo, tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo." Ibinigay ni Katrina ang address. Isang lugar na tinatawag na Elysian Lounge. Sinabi rin nito ang oras kung kailan karaniwang nandoon si Ria. Ang bawat salita ni Katrina ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Ara. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Nakatitig lang siya sa address na nakasave sa kanyang cellphone. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Ano ba tong ginagawa ko? Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot na madiskubre ito. Nagmaneho siya. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang isang hakbang palapit sa isang hatol. Ang mga ilaw sa kalsada ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga, mas malakas pa kaysa sa musikang nagmumula sa radyo. Sana mali ako. Sana mali sikat, sana mali ang lahat. Iyon ang paulit-ulit niyang dasal. Nakarating siya sa address. Isa itong modernong gusali na may madilim na salamin at mga kumikinang na gintong accent. Ang pangalan, Elysian Lounge, ay nakasulat sa isang eleganteng script na neon, nagbibigay ng isang mamahalin, ngunit misteryosong aura. Sa labas, mga mamahaling sasakyan ang nakaparada. Eksakto sa deskripsyon ng mga chismis. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Ara. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, sa isang madilim na bahagi kung saan hindi siya madaling mapapansin. Mula roon, kitang-kita niya ang entrance ng lounge. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at naghintay. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat taong pumapasok at lumalabas ay nagpapakaba sa kanya. Nagsisimula na siyang mag-isip na mali ang impormasyon ni Katrina, na dapat na siyang umuwi, nang bigla, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa isang taxi. Si Ria. Nakasuot ito ng isang itim, eleganteng bestida na hapit sa kanyang katawan, isang uniforme ng isang manager. Ang buhok niya ay nakaayos sa isang makinis na bun. Ang kanyang mukha ay may makeup, profesional, ngunit nagpapatingkad sa kanyang ganda. Pumasok ito sa lounge na may kumpiyansa, na para bang sanay na ito sa lugar. Parang sinuntok sa sikmura si Ara. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit. Nagpatuloy siya sa pagmamasid, ang puso ay parang dinudurog. Pagkaraan ng halos isang oras, isang grupo ng mga negosyanteng mukhang nakainom na ang lumabas mula sa lounge, tumatawa ng malakas. Nasa likod nila si Ria, nakangiti habang inihahatid sila. Isang profesional na ngiti, ngunit para kay Ara, isa iyong maskara. Isa sa mga lalaki, ang pinakamatanda at pinakamalakas tumawa, ang huminto at bumaling kay Ria. May sinabi ito na hindi narinig ni Ara, ngunit ang kasunod na kilos nito ay malinaw na malinaw kahit mula sa malayo. Inilapat ng lalaki ang kamay nito sa baywang ni Ria, dahan-dahang ibinababa. Nakita ni Ara ang bahagyang paninigas ng katawan ni Ria. Nakita niya kung paano nito marahang inalis ang kamay ng lalaki, habang ang ngiti ay nananatili pa ring nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang kilos na sanay, isang kilos na propesyonal, isang kilos na tila ginagawa na nito gabi-gabi. Iyon na. Iyon na ang kumpirmasyon. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol.
Ang lahat ng pagtatanggol niya kay Ria, ang lahat ng paniniwala niya sa kabutihan nito, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang mga salita ni Katrina ay umalinggaw sa kanyang isipan, hindi na bilang lason, kundi bilang isang masakit na katotohanan. Querida, ginagamit ka lang niya. Binulag ka na niya. Hindi na niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang sakit ay napakatindi, isang pisikal na kirot na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay isang malaking kasinungalingan. Lahat ng pag-iwas nito, lahat ng biglaang panlalamig, malinaw na ngayon ang dahilan. Nahihiya ito. Natatakot na mabisto. At siya, ang taang si Ara, ay naniwala sa bawat kilos, sa bawat salita. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, nanginginig ang mga kamay. Isang text message. Mula kay Ria. Ang puso niya ay panandali ang tumigil. Sa isang sulok ng kanyang isipan, umasa siya. Baka isang paliwanag. Baka isang pag-amin. Binuksan niya ang mensahe. Iniisip kita. Ingat ka pa uwi. Ang simpleng mensahe na iyon, na sa ibang pagkakataon ay magdudulot ng kilig at kaligayahan, ay naging isang patalim na lalong sumaksak sa kanyang nagdurugong puso. Ang pagkukunwari. Ang kasinungalingan. Habang hinahayaan nitong hawakan siya ng ibang lalaki, nagagawa pa nitong magpadala ng ganitong mensahe sa kanya. Hindi na niya napigilan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, puno ng sakit, galit at pagkasuklam kay Ria, at higit sa lahat, pagkasuklam sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Ibinagsak niya ang ulo sa manibela at humagulgol na parang isang batang nawawala. Ang gabi ay naging saksi sa pagkawasak ng kanyang puso, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng Elysian Lounge, kung saan ang totoong mukha ng gabi, at ang inaakala niyang totoong mukha ni Ria Alcantara, ay ganap ng nahayag. Tapos na. Alam na niya ang totoo. At ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Nasa kusina si Ria, ninanamnam ang isang pambihirang sandali ng kapayapaan. Mahimbing nang natutulog si Leo at ang lagnat nito ay hindi na bumalik. Habang naghahalo ng mainit na gatas para sa anak, hindi niya maiwasang isipin si Ara. Ang tawag mula kay Marco ay parang isang bagyo na muling naghasik ng takot sa kanyang buhay, ngunit ang alaala ng kabutihan ni Ara ay nagsisilbing isang maliit na kandila sa gitna ng dilim. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang protektahan si Leo. Ngunit sa gabing ito, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang apartment, hinayaan niya ang sariling umasa. Nagpasya siya. Bukas. Bukas na bukas, kakausapin niya si Ara. Sasabihin niya ang lahat. Hindi ang tungkol kay Marco, iyon ay masyadong mapanganib. Ngunit sasabihin niya ang totoo tungkol sa kanyang trabaho. Na isa siyang lounge manager, hindi isang key entertainer. Na ginagawa niya iyon para kay Leo. Na ang lahat ng pagod at sakripisyo ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Umaasa siyang maiintindihan siya ni Ara. Umaasa siyang sa pag-amin niyang ito, hindi na niya kailangang tuluyang sirain ang tulay sa pagitan nila. Hawak ang baso ng gatas, papunta na sana siya sa kwarto nang may marinig siyang malakas na katok sa pinto. Isang sunod-sunod na katok na tila ba may halong galit at pagmamadali. Kinabahan siya. Hindi kaya si Marco? Napahigpit ang hawak niya sa baso. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Si Ara to. Ang boses ni Ara ay malamig at walang emosyon, malayo sa malambing na tono na nakasanayan niya. Nabigla si Ria. Anong ginagawa ni Ara dito ng ganitong oras ng gabi? Binuksan niya ang pinto, at ang bumungad sa kanya ay isang Ara na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang mga mata nito ay namumula at namamaga, bakas ng matagal na pag-iyak. Ang kanyang buong anyo ay puno ng sakit at galit. Ara! Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Ria. Hindi sumagot si Ara. Sa halip, itinulak nito ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga matay mapanuri. Saan ka galing? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Sa trabaho, sagot ni Ria, nalilito sa biglaang pagbabago. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara.
Trabaho. Yun ba ang tawag mo doon? Doon na nagsimulang kabahan si Ria. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magkunwari, Ria, sigaw ni Ara, ang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang sakit na kanina ikinikimkim niya ay sumabog na. Nakita kita. Nakita ko ang trabaho mo sa Elysian Lounge. Nakita ko kung paano kang umingiti sa mga lalaking yon. Nakita ko kung paano kanila hinahawakan. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Ria. Alam na niya. Paano? Paano niya nalaman? Ara, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag, putol ni Ara, umiling-iling habang tumutulo ang mga luha. Anong ipapaliwanag mo? Na lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Ang pagiging mahiyain mo. Ang pagiging martyr mong ina. Lahat ba yon palabas lang? Bawat salita ni Ara ay parang isang punyal na tumatark sa puso ni Ria. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag na hindi ganoon, na mali ang iniisip niya. Ngunit ang pagkabigla at sakit ay nagpipi sa kanya. At ang text mo di. Patuloy ni Ara, ang boses ay puno ng pait. Iniisip kita. Ang galing mong artista, Ria. Ang galing-galing mo. Lumapit si Ara, ang mga matay nag-aapoy sa galit at sakit. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ganyan ka ba talaga kumita ng pera? Iyon na. Ang tanong na iyon. Ang pinakamasakit sa lahat. Ang paratang na iyon, mula mismo sa bibig ng taong nagsimula niyang pagkatiwalaan, ng taong nagsimula niyang mahalin, ay sumira sa lahat. Ang pader na sinimulan niyang ibaba ay muling bumalik, mas mataas, mas matibay at nababalutan na ngayon ng mga tinik. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang malamig na galit. Sagot ni Ria, ang boses ay walang emosyon, ang mukha ay isang blankong maskara. Kung ito ang gusto niyang paniwalaan, ibibigay niya. Pagod na siyang magpaliwanag. Pagod na siyang masaktan. Ganyan ako kumita ng pera. May problema ka doon? Nakita niya ang pagkabigla at mas matinding sakit sa mga mata ni Ara. Nakita niya kung paano gumuho ang huling piraso ng pag-asa nito. Ngunit hindi na niya ininda. Ang sarili niyang puso ay durog na rin. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Ara. Bakit mo ako niloko? Hindi kita niloko, malamig na sagot ni Ria. Ikaw ang nanloko sa sarili mo. Masyado kang mapanghusga. Mula pa noong una. Akala ko nagbago ka na. Nagkamali pala ako. Umiling-iling si Ara, hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi ikaw yan. Ito ako, Ara, sabi ni Ria, ang boses ay matigas na parang bato. Ibinuka niya ang pinto. Umalis ka na. Nakatayo lang si Ara, nakatitig sa kanya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Naghihintay. Umaasa. Ngunit wala na siyang nakitang anumang emosyon sa mukha ni Ria. Sa huli, tumalikod si Ara at dahan-dahang naglakad palabas, ang bawat hakbang ay mabigat, dala ang bigat ng isang nawasak na pag-ibig. Nang makalabas na si Ara, isinara ni Ria ang pinto. Isinandal niya ang likod dito, at ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Doon, sa katahimikan ng kanyang apartment, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang puso, hinayaan niyang bumagsak ang sarili niyang mga luha. Ang pinto sa pagitan nilang dalawa ay tuluyan ng nagsara. At sa likod ng magkabilang panig nito, dalawang puso ang sabay na nagdurugo. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking, blankong pader para kay Ara. Ang mga kulay ng mundo ay tila naglaho. Pumasok siya sa trabaho, ngumiti sa kanyang mga estudyante, at nagturo gamit ang isang boses na hindi na niya halos kilala. Gumagalaw siya, humihinga, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nanatiling nakaupo sa sahig ng apartment ni Ria, sa tabi ng mga basag na piraso ng kanyang puso. Ang mga salita ni Ria, ito ako, Ara. Umalis ka na. Ay parang mga sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ang lamig sa mga mata nito, ang pag-amin na tila walang bahid ng pagsisisi iyon ang pinakamasakit. Hinubad ni Ria ang maskara, at ang mukhang nakita niya sa ilalim ay mas masahol pa sa kanyang mga pinakamasamang hinala. Ang tanging kanlungan niya ay si Katrina. Sinabi ko na sayo, Ara. Sinabi ko na sayo. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Katrina habang yakap-yakap siya. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka.
Ayoko lang naman na makita kang nasasaktan ng ganito. Naniwala si Ara. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang mga salita ni Katrina ay naging isang pampakalma. Si Katrina ang kanyang bato, ang kanyang matalik na kaibigan na hindi siya iniwan. Siya ang tama. Siya lang ang tama mula pa sa simula. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng klase, dumaan si Katrina sa bahay ni Ara. Nagdala ito ng paborito nilang ice cream at mga lumang pelikula. Movie marathon tayo, sabi nito, pilit na pinapasaya si Ara. Para makalimot ka kahit sandali. Pinilit ni Ara na ngumiti at pumayag. Umupo sila sa sofa, kumakain ng ice cream habang nanonood ng isang lumang romantic comedy. Sinubukan ni Ara na ituon ang pansin sa pelikula, ngunit ang isipan niya ay patuloy na lumilipad pabalik kay Ria at Leo. Siyay lang ako, paalam ni Katrina sa kalagitnaan ng pelikula. Naiwan si Ara sa sala. Dumapo ang tingin niya sa bag ni Katrina na naiwan sa ibabaw ng center table. Sa tabi nito ay ang cellphone ni Katrina. At sa tabi ng cellphone nito ay isa pang, mas luma at mas maliit na cellphone. Isang luma, dekipad na modelo na matagal na niyang hindi nakikita. Napakunot ang noo ni Ara. Bakit may dalang lumang cellphone si Katrina? Maya-maya, bumalik si Katrina mula sa banyo, nagmamadali. Naku, Ara, sorry. Biglang tumawag si Mama. May emergency daw sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Ha? Ganoon ba? Sige, okay lang, sabi ni Ara, medyo nabigla. Sorry talaga, ha? Babawi ako, sabi ni Katrina, mabilis na kinuha ang bag at ang bago nitong cellphone. Sa pagmamadali nito, hindi nito napansin ang lumang cellphone na naiwan sa mesa. Mabilis itong nagpaalam at umalis. Naiwang mag-isa si Ara sa sala, napapalibutan ng katahimikan. Napatingin siya sa naiwang cellphone. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang kuryosidad. Bakit parang pamilyar ang cellphone na iyon? Kinuha niya ito. Luma na at may mga gasgas, ngunit gumagana pa. Pinindot niya ang menu button. Hindi ito nakalock. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kutob na sinubukan niyang ipagsawalang bahala. Huwag, Ara. Privacy yan ng kaibigan mo. Ngunit may isang puwersang mas malakas na nag-uudyok sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Binuksan niya ang inbox. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang mga mensaheng naroon ay mula sa isang contact na nakasave bilang kipinsan ni Rina. Katrina, pre, kailangan ko ng pabor. Yung sinabi ko sa'yo dati. Pinsan ni Rina, yung tungkol sa ex ng pinsan ko. Bakit? Katrina, kailangan kong may magsabi kay Ara ng kwento. Nakirida lang yung babae. Kunwari nagkita tayo sa coffee shop. Babayaran kita. Pinsan ni Rina, sige, walang problema. Basta't masira ang buhay ng babaeng iyon. Napahawak sa bibig si Ara. Ang pag-uusap sa coffee shop. Hindi iyon pagkakataon. Planado iyon. Isang kasinungalingan na binayaran ni Katrina. Nanginginig ang mga kamay na nag-scroll pa siya. Nakita niya ang key sent items. Dito niya nakita ang isang mensahe na ipinadala sa sarili niyang numero. Ito ba ang ulirang ina mo? Ang litrato. Ang text message na iyon. Galing sa cellphone na ito. Galing kay Katrina. Parang gumuho ang mundo ni Ara sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sakit ang naramdaman niya, kundi isang nagielong galit. Nilinlang siya. Minanipula. Ang taong inakala niyang kanlungan ay siya palang maihawak ng punyal na itinarak sa kanyang likod. Pero bakit? Bakit gagawin ito ni Katrina? Sa paghahanap ng sagot, binuksan niya ang e-gallery. Ang karamihan ay mga ordinaryong litrato. Ngunit sa ilalim, may isang folder na nakatago. Ang pangalan ng folder, Jimmy Ara. Nanginig ang daliri niya habang binubuksan ito. Ang laman nito ay daan-daang litrato niya. Mga litratong kinunan ng hindi niya alam. Habang naglalakad siya, habang nagtuturo, habang tumatawa. Mga stolen shots. At sa dulo ng lahat, isang keynote file. Isang liham. Isang liham na hindi na ipadala. Ara. Pagkakanulo.
Ang sakit ay 10 beses na mas matindi kaysa sa naramdaman niya mula kay Rhea. Dahil ito ay mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang mga chismis. Ang paggigiit ni Katrina. Ang address ng Elysian Lounge. Ang lahat ay isang masalimuot na plano na idinisenyo para wasakin sina Ara at Rhea. At siya, sa kanyang kabubulag sa sakit, ay naging perpektong instrumento para sa masamang plano ni Katrina. Siya ang nagsabi ng mga masasakit na salita. Siya ang humatol. Siya ang sumira sa babaeng minamahal niya. Isang malakas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa bintana. Gabi na. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi na niya inisip ang sariling sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang sakit na idinulot niya kay Rhea. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at tumakbo palabas ng bahay, patungo sa gabi, dala ang bigat ng isang katotohanang mas masalimuot pa sa kanyang inaakala, at ang desperadong pag-asang sana, hindi pa huli ang lahat. Ang ulan ay walang patid sa pagbuhos, kasabay ng mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Ara, habang mabilis niyang pinatatakbo ang sasakyan. Ang windshield wipers ay hirap na sa pagkayod, tila sumasalamin sa desperadong pagpupumiglas ng kanyang puso na iwaksi ang sakit at pagsisisi. Tanga ka, Ara. Tanga ka. Iyon ang paulit-ulit na sumbat niya sa sarili. Bawat kasinungalingan ni Katrina ay parang multo na sumasayaw sa kanyang isipan, at bawat masasakit na salitang binitiwan niya kay Rhea ay parang mga latigong humahampas sa kanyang kaluluwa. Paano niya nagawang maniwala? Paano niya nagawang saktan ang babaeng nagpakita sa kanya ng isang uri ng pag-ibig na tahimik ngunit totoo? Ipinark niya ang sasakyan ilang metro mula sa apartment ni Rhea. Ang liwanag mula sa bintana nito ay nagsasabing gising pa sila. Lumabas siya ng kotse, hindi na inalintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Tumakbo siya at tumayo sa harap ng pinto ni Rhea. Nag-atubili siya. Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Sorry, niloko lang pala ako ng best friend ko. Parang napakababaw ng dahilan kumpara sa sakit na idinulot niya. Ngunit kailangan niyang subukan. Kumatok siya sa pinto. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Rhea! Rhea, parang awa mo na, kausapin mo ako. Narinig niya ang mga yabag mula sa loob. Bumukas ang pinto ng bahagya. Ang mga mata ni Rhea ay puno ng gulat at pagod. Nang makita siya nitong basang-basa sa ulan, ang gulat ay napalitan ng isang malamig na pader. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rhea, ang boses ay walang buhay. Rhea, kailangan nating mag-usap, pagmamakaawa ni Ara. Nagkamali ako. Lahat ng sinabi ko mali ako. Patawarin mo ako. Umalis ka na, Ara, sabi ni Rhea, sinisimula ng isara ang pinto. Hindi hinarang ni Ara ang pinto gamit ang kanyang kamay. Please, Rhea, pakinggan mo muna ako. Tungkol kay Katrina, niloko niya tayo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Katrina, isang anino ang dumaan sa mga mata ni Rhea. Ngunit bago pa ito makasagot, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ara, tama na yan. Halika na, umuwi na tayo. Pareho silang napalingon. Si Katrina, may dalang payong, ay mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Marahil ay napansin nitong nawawala ang lumang cellphone at sinundan siya. Kat! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng galit na ngayon lang lumabas. Sinasalba kita sa sarili mo, sabi ni Katrina, hinawakan ang braso ni Ara. Tingnan mo ang itsura mo. Nagmumukha kang kaawa-awa para sa isang babaeng hindi karapat-dapat sa'yo. Huwag mo akong hawakan, bawi ni Ara sa kanyang braso. Alam ko na ang lahat, Kat, alam ko na ang mga kasinungalingan mo. Natigilan si Katrina. Ang maskara ng pag-aalala ay biglang gumuho, at ang lumabas ay isang anyo ng pagkagulat at galit. Anong pinagsasabi mo? Ang cellphone, sigaw ni Ara. Naiwan mo ang lumang cellphone mo. Nabasa ko lahat. Ang pagbayad mo sa kung sino para siraan si Rhea. Ang text message. Ang mga litrato. Ang liham. Bawat salitang binitiwan ni Ara ay parang isang suntok kay Katrina. Napaurong ito, ang mukha ay namutla. Samantala, si Rhea,
na nakikinig lang sa may pinto, ay nanlalaki ang mga matang nakatingin sa dalawa, unti-unting pinoproseso ang narinig. Ang text message, ang mga chismis, lahat ay gawa-gawa lang pala. Ginawa ko yon para sa'yo, Ara, sigaw ni Katrina, ang boses ay desperado na. Para protektahan ka. Mahal kita. Hindi mo ba nakikita? Mahal kita, noon pa man. At hindi ko hahayaang mapunta ka lang sa isang katulad niya. Ang pag-amin ay binitiwan sa gitna ng malakas na ulan, isang sigaw na puno ng pag-ibig at lason. Ngunit bago pa man makasagot si Ara, isang makintab at itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng apartment. Bumukas ang pinto sa likod. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang bumaba. Ang kanyang mukha ay gwapo ngunit malamig, ang mga mata ay matalim, at ang aura ay puno ng kapangyarihan at panganib. Ria, sabi ng lalaki, ang boses ay eksakto sa boses na narinig ni Ria sa telepono. Si Marco. Nanigas si Ria sa kanyang kinatatayuan. Ang bangungot niya ay nagkatotoo. Nakatayo ito ngayon sa harap niya. Marco, halos pabulong na sagot ni Ria. Ang takot ay malinaw na baka sa kanyang mukha. Nakita ko na ang anak ko. Oras na para umuwi siya sa akin, sabi ni Marco, ang tingin ay lumipat kay Leon na ngayon ay nakasilip mula sa likod ng binti ng ina. Hindi, sigaw ni Ria, itinago si Leo sa kanyang likuran. Hindi mo siya makukuha. Naglakad si Marco papalapit, na para bang walang ibang tao sa paligid. Wala kang magagawa, Ria. Alam nating dalawa kung sino ang mas may kapangyarihan dito. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagdududa ni Ara ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Ria at si Leo na nasa panganib. Ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ang pag-ibig na nagpoprotekta, ang siyang nanaig. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Ara at tumayo sa pagitan ni Ria at Marco. Hinarap niya ang makapangyarihang lalaki, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi mo sila makukuha. Nagulat si Marco sa biglaang pagsulpot ni Ara. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. At sino ka naman? Hindi na mahalaga kung sino ako, matapang na sagot ni Ara. Ang boses ay matatag sa kabila ng takot. Ang mahalaga, hindi mo sila sasaktan. Hindi habang narito ako. Natawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Nagsignal siya sa dalawang bodyguard na bumaba mula sa sasakyan. Tingnan natin. Habang papalapit ang mga bodyguard, naramdaman ni Ara ang isang kamay na humawak sa kanyang kamay. Si Ria. Magkahawak kamay silang dalawa, nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan, handang harapin ang paparating na panganib, magkasama. Sa likod nila, si Katrina ay nakatulala lang, hindi makapaniwala sa nasasaksihan, ang babaeng minamahal niya, ipinagtatanggol ang karibal niya. Ang gabi ng paghaharap ay nagsimula pa lang. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Ang dalawang bodyguard ni Marco ay dahan-dahang lumalapit, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng ilaw ng poste. Mahigpit ang hawak ni Ara sa kamay ni Ria, ang kanilang mga puso ay sabay na dumadagundong sa takot, ngunit magkasama sa paglaban. Marco, tama na, sigaw ni Ria, ang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Hindi na ako ang babaeng dati mong kilala na kaya mo lang saktan at takutin. Talaga ba? Mapang-uyam na sagot ni Marco. Patunayan mo. Nang akmang hahawakan na ng isang bodyguard ang braso ni Ara, isang malakas na sigaw ang pumailan lang. Hay! Anong kaguluhan iyan? Lahat sila ay napalingon. Si Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store sa kanto at kilalang tsismosa ng kanilang lugar, ay lumabas ng kanyang bahay, may hawak na walis tingting. Sa likod niya, nagsisilabasan na rin ang iba pang mga kapitbahay mula sa kanilang mga tahanan na naalarma ng sigawan. May nanggugulo dito sa lugar natin, sigaw pa ni Aling Nena, na para bang isang general na nag-uutos sa kanyang mga sundalo. Tawagin niyo ang mga tanod. Ang biglaang pagkakaroon ng mga saksi ay ikinagulat ni Marco. Ang kanyang anyo ng kapangyarihan ay nababawasan sa harap ng mga ordinaryong tao na handang magtulungan. Wala kayong pakialam dito. Umalis kayo, sigaw ni Marco sa mga kapitbahay. Ngunit hindi sila natinag. Sa halip mas marami pa ang lumabas. Ang sitwasyon ay mabilis na nawawala sa kontrol ni Marco.
May ebidensya ako, biglang sabi ni Ria, ang boses ay kalmado na ngunit matatag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang mga pictures ng pasa at sugat na iniwan mo sa akin. Ang mga voice recording ng mga pagbabanta mo. Lahat yon itinago ko. Isang tawag ko lang sa abogado ko, isang post ko lang sa social media, at ang pangalan mong pinakaingat-ingatan mo ay masisira. Ang mukha ni Marco ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng pagkagulat at pag-aalala. Hindi niya inasahan na ang babaeng dati niyang kontrolado ay may ganitong alas. Hindi mo gagawin yan, sabi niya, ngunit ang boses ay hindi nakasing tiyak ng dati. Subukan mo ako, hamon ni Ria. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, si Katrina ay nakatayo lang na parang estatwa, basang-basa sa ulan. Ang kanyang plano, ang kanyang obsesyon, ay nagdulot ng isang banggaan na hindi niya kailanman naisip. Nakita niya ang tapang ni Ara, ang pagmamahal nito kay Ria, isang pagmamahal na handang sumuong sa panganib. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano siya nagkamali. Alam ni Marco na talo na siya sa gabing ito. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Ria, si Leo, at si Ara, ang mga matay puno ng galit at pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Ria. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis, kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang biglaang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan kanina. Unti-unting bumalik ang mga kapitbahay sa kani-kanilang mga bahay, nag-iiwan ng mga bulungan. Naiwan sa gitna ng daan ang tatlong babae, basang-basa sa ulan, bawat isa ay may sariling pasanin. Bumagsak ang mga balikat ni Ria, ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Kung hindi siya inalalayan ni Ara, marahil ay napaupo na siya sa semento. Halika, pumasok muna tayo sa loob, mahinang sabi ni Ara. Pumasok sila sa apartment, isang silid na naging saksi sa napakaraming sakit sa loob ng maikling panahon. Binalot ni Ara ng tuwalya si Leo na umiiyak pa rin sa takot, habang kumuha naman ng damit si Ria para kay Ara. Pagkatapos ng ilang sandali, sa sala na puno ng kalat mula sa biglaang kaguluhan, tanging ang tunog na lang ng ulan sa bubong ang maririnig. Si Katrina ay nakatayo pa rin malapit sa pinto, hindi alam kung aalis o mananatili. Binasag ni Ara ang katahimikan. Katni! Lumingon si Katrina, ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Ara, ako patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na bulag ako. Tinitigan siya ni Ara ng matagal, ang mga matay puno ng sakit, ngunit hindi na ng galit. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mabulag, kat nabulag din ako. Pero ang pag-ibig hindi naninira. Hindi na nanakit ng sadya. Ang ginawa mo hindi pag-ibig yon. Umiling si Katrina, humahagulgol. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kailangan mong patawarin ang sarili mo, sabi ni Ara. At kailangan mong humanap ng tulong. Pero sa ngayon sa tingin ko, kailangan muna nating maghiwalay ng landas. Ang mga salitang iyon ay mas masakit para kay Katrina, kaysa sa anumang sigaw. Isang tahimik na pagtatapos sa kanilang pagkakaibigan. Tumango siya, tumalikod, at tahimik na lumabas ng pinto, iniwan ang dalawang taong sinubukan niyang paghiwalayin. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, umupo si Ara sa tabi ni Ria sa sofa. Walang nagsasalita. Salamat, unang nagsalita si Ria, hindi tumitingin kay Ara. Para saan? Sa hindi mo pag-alis, sagot ni Ria, ang boses ay nanginginig. Sa pagtayo mo sa harap ko kanina. Hindi kita iiwan, Ria, sabi ni Ara, at sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang kamay ni Ria. Hindi na ulit. Tumingin si Ria kay Ara, ang mga matay puno ng luha. Patawarin mo ako. Sa mga sinabi ko. Sa pagtataboy ko sayo. Patawarin mo rin ako, sagot ni Ara, umiiyak na rin. Sa hindi ko pakikinig. Sa paghusga ko. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sayo. Doon, sa gitna ng kanilang mga luha at pagsisisi, naganap ang tunay na pagpapatawad. Isang pagpapatawad na hindi nangangailangan ng maraming salita, kundi ng dalawang pusong handang maghilom. Makalipas ang ilang linggo, isang maaraw na linggo ng umaga. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay pumupuno sa maliit na apartment. Sa sala, nakaupo si Ara sa sahig, katabi si Leo. Tinutulungan niya itong kulayan ang isang drawing book. Teacher Ara, anong kulay po ng langit? Tanong ni Leo. Asul, di ba? Nakangiting sagot ni Ara.
Pero minsan po, orange, sabi ni Leo. Kapag sunset. No. Sige, gawin nating orange ang sunset sa langit mo, sabi ni Ara, inaabot ang tamang crayon. Lumabas si Ria mula sa kusina, may dalang 2 tasa ng kape. Ang mukha niya ay payapa, malayo sa pagod at takot na dati ilaging nakapinta rito. Inilapag niya ang 1 tasa sa tabi ni Ara at marahang umupo sa likod nito, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ara. Ang bango na niluluto mo, sabi ni Ara, sinasandal din ang kanyang ulo kay Ria. Siyempre, sagot ni Ria. Para sa pamilya ko. Napangiti si Ara. Pamilya. Tumingala si Leo mula sa kanyang pagdodrawing at tiningnan silang dalawa. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na buo, masaya, at walang bahid ng anumang lungkot. Ang ngiting matagal na nilang inaasam na makita. Ang kanilang landas ay hindi naging madali. Puno ito ng mga kasinungalingan, pagkakanulo at mga basag na piraso. Ngunit mula sa mga durog na piraso na iyon, magkasama nilang binuo ang isang bagay na mas matibay, isang bagay na mas totoo. Isang pamilyang isinilang hindi mula sa dugo, kundi mula sa pagpili, ang pagpiling magtiwala, ang pagpiling magmahal, at ang pagpiling magsimula muli pagkatapos ng wakas. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Ria, isang kwentong sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinagtibay ng pagpapatawad at pagmamahal. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng paghuhusga, hanggang sa mga gabing puno ng takot at pag-asa, hanggang sa huling paghaharap kung saan ang katotohanan ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Naramdaman namin ang bawat tibok ng inyong mga puso kasabay ng mga puso ni Ara at Ria. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagsubok na susukat sa ating katatagan. Ngunit itinuturo rin ito na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at bumuo muli mula sa mga nawasak na piraso. Ito ay tungkol sa pagtingin ng higit pa sa mga pagkakamali at pag-unawa sa mga kwento sa likod ng bawat pader na itinatayo natin sa ating paligid. Sana, sa kwento ni Ara, Ria, at ng munting si Leo, ay may napulot tayong aral tungkol sa lakas ng pagtitiwala, sa kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili, at sa pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Sino sa mga tauhan ang pinakanagmarka sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa amin. Muli, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.